Okay guys, nandito na naman ako at syempre good morning muna dyan at good evening rito. So guys, ganito no, nabalitaan nyo naman yung mga hakbang na ginagawa at mga meeting-meeting nitong si Unanay. Okay, so eto na nga, di ba? At plano na nila na pabagsakin si Bogie D, si Congressman Bogie D. Kung natatandaan ninyo sa lahat ng mga nakafollow sa akin dito, December pa lang, ibinulgar ko na ang planong ito. December, sinabi ko na ito ang plano nilang gawin. Pero sinabi ko, January nila planong gawin. Kaya lang, na-move dahil hindi nga nagkaigi, di ba? So, yung January, na-move. At ngayon nila, ginawa, ngayon nila pinipilit na i-push na trabahuin at gawin kasi nga, hindi na magkaigi. Lahat ng mga diskarte nila ay hindi na magkaigi. Bakit? Kasi anong nangyari, yung pagpapabagsak nila kay Congressman Bogie D, naging last option nila. Sapagkat nakita nila na malabo nga, wala silang bilang. Last option nila yon, so gagawin muna nila lahat ng mga paraan na para baka magkakaigi. Katulad nitong mga pagdidelay sa Supreme Court, paninira, di ba, paggawa ng mga fake news, pag-iimbento ng mga istoryang mga walang katotohanan. So yan muna ang ginawa nila. Ang problema, lahat pumalpak at hindi magkaigi. At katunayan, hindi na nila kayang pigilan ang parating na hearing sa April 14. So ngayon, tinuloy na nila ito at nag-meeting nga sila. Ngayon, ang problema ni Unanay, wala talaga silang bilang. Hindi nila maabot yung bilang kahit na si Pulong ay naglabas na ng mahigit 1 bilyon at hanggang tumulong si Sabit Sipon na maglabas rin ng kung kinakailangan ay bilyon, wala talaga. Hindi talaga sila makakuha ng hindi na sila makakuha ng numero. Wala na silang numero at wala na silang maloko at wala na silang mabudol pa. Bakit? Sapagkat alam ng maraming congressman ngayon na kapag ikaw, alam mo ang tunay na kiss of death? Kapag ikaw ay pumanig kay Inday Sayad, sure ball ka na. At maraming congressman ang nakaka-realize ngayon. No? Sabi nga ng ating puting kabayo, maging sa Mindanao, na-realize nila wala nang bilang ang mga dutae. Ang inobserbahan nila, napatunayan nila yan, nagtataka rin sila sa tulad na sinasabi natin kung bakit sa 4 na buwan nung dyan ka na lang na signature campaign nila, bakit 304,000 lang? Asan yung sinasabing 32 million? Asan yung mga followers nitong mga vloggers na sinasabing milyon? Kung yan ay may mga followers na vloggers, bakit mga hindi nagpermahan? Samantalang yung 304,000 na yon, combination nyo na nung actual na perma plus yung naka-online. Isipin nyo, online. So guys, marami nang nakarealize at hindi na nila kayang budulin at maraming congressman ang alam nila na kapag sila ay pumanig pa kay Inday Sayad, pumanig dito kila Unanay, talagang case of death yun, lalo sa darating na eleksyon. Talagang sila ay sisingilin ng taong bayan at alam na nila yan. At yan totoong-totoo at kita naman natin, ang simpleng-simple ang magpapatunay dyan. Isipin mo sa 4 na buwan na pagpapaperma, 304,000, asa na yung milyon? At eto pa, ang sabi ng ating puting kabayo, maging ang kanilang mga nakakwentuhan, mga congressman, nagtataka na yung iba mga congressman na taga Mindanao. Bakit sa tuwing nananawagan ng rally, walang dumarating? Alalahanin natin alam ng mga taga Mindanao na kung sila ay tatakbo sa mataas na posisyon man, sigurado sila, halimbawa may nagnanais na kumandidato sa Senado, hindi pwedeng Mindanao lang ang boboto. Sa katunayan, yung Mindanao na nga lang mismo Hindi nila narating. Ilan ba ang botante ng buong Mindanao? Yung 304,000, kung tutuusin yun kumbaga covered na yun ng botante lang sa Davao City. Ang tanong, bakit hindi nagpermahan yung mga taga Davao City sa signature campaign nila na dyan ka na lang? Samantalang ang botante ng Mindanao ng Davao City alone ay nasa 960,000. Tapos sa 4 na buwan, 304,000. Sino ba naman ang hindi mag-iisip niyan, di ba?
So, itong sila Unanay, patibangga na lang. Kumbaga, huling pato. Dahil bakit? Alam na alam nila na kapag nagtuloy-tuloy na ang hearing sa April 14, wala na silang magagawa. At taong bayan kasi ang interesadong makinig at magkakalabasan na nga po. Isinubpuena na si Matibag, si NBA Director, isinubpuena itong si magigisa rito si anong pangalan ito? Michael, si Powa, di ba? Andyan si Caramil, andyan si Gloria, ay naku po Rudy, pati taga-Kowan, andyan na, ay naku, wala nang ilulusot pa itong si Inday Sayad. At si Inday Sayad, makakakita tayo ng isang vice-presidenteng may sayad na nabaliw. So, ngayon, ang problema, hindi na lang si Inday Sayad ang mababaliw, pati yung mga suporta ni taga-suporta ni Inday Sayad na kukunti na nga lang, ilan-ilang na lang, malamang-lamang, mabaliw na rin ang boto. Kaya kayong mga didilis, wag na kayong magpanggap. Wag na kayong magpretend na marami pa kayo dahil sa totoo lang, wala na kayo. Lusaw na kayo. Katulad ng madalas kong sabihin, lusaw na kayo, ubos na kayo. At ikaw, Unanay, namo, no? Malamang-lamang, darating mga ilang panahon pa, magne-neck brace ka na namang hinayo pa ka. Itong magjowang ito, si Mike Differencia tsaka si Unanay, bumabanat naman. Ang problema, wala na silang maingganyo. Wala na silang maakit. Kita mo, walang appeal si Mike Differencia na nawagan ng rally, na kailang rally na sa Batasan, di ba? Sa tapos nung huli sa IBP Road na lang, wala pa rin pumunta. What the heck? Same faces lang. At yung mga faces na wala namang kalatoy-latoy, walang influence at walang kaboy-boy, puro bobo. Isipin mo, umaasa kayo sa pagrarally ng isang katulad ni Park, di ba, ni Eric Sales. Puro bobo yan eh. Diyos ko po, Rudy. O, di ba? So, wala na. So, kaya itong si Unanay, mga padali nitong mga hinayupak na ito, ano na yan, walang pupuntahan. Desperate moves, no? So, dahil sa talagang sila ay nababaliw na at hindi na alam kung paano pa ang gagawin. Pressure na sila sapagkat talagang gusto nila makabalik sa kapangyarihan, makapangurakot naman, kailangan maibalik nila ang Duterte. Pero tulad ng sinabi ko, ako'y naniniwala, tapos na ang kasaysayan ng mga Duterte sa national position. Wala na. Sino pang ikakandidato nyo sa mga Diyos ko po, Rudy, kahit senador, walang mananalo dyan. Maniwala ka. Ano na ang tao? Gising na. Dahil kung marami kayo, sana kahit hindi nyo nga narating yung target na, hindi nyo na-meet yung target na 500,000. Isipin mo, in 4 months, 304,000. What the heck? Anong klase yan? 4 na buwan, 304,000. Pero good move nyo yun. Bakit? Maraming nagising, maraming natauhan, at maraming nakarealize na mga congressman. Okay, lalo na sa Mindanao. Yan ang sabi natin, Puting Kabayo. Dahil sa 304,000 na signature campaign yung ginawa, imbis na nakatulong, nagpalugso pa sa inyo at sinabi, talagang wala na kayong power, wala na kayong kabuhay-buhay, malakas na lang kayo sa social media at pamimake news. Yan na lang, dyan na lang kayo malakas mga didilis na mga hinayupa kayo. Okay? So yun lang, sa mga bobong didilis dyan na mga hinayupa kayo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side ay laging high blood. Bye!